Isang kababayan papunta na ng Canada pero natatakot ituloy ang pagka-Canada dahil sa mga nakikita niya sa social media. Alright, so yan yung pag-uusapan natin right now. Okay, dyan sa message nga ni kabayan, of course, na yun nga, nakikita niya na nga, ganito, ganyan. Meron siyang fixa, meron siyang trabaho, may LMIA na siya, etc. Ibig sabihin, all good na siya sa pagpunta dito. Wala siyang iisiping paghahanap ng trabaho. Pero dahil sa social media, ayun na nga, nade-discourage siya at parang wag na nga daw ituloy or ayaw niya nang ituloy. Yun. So ano yung masasabi niyo muna sa kanyang comment? Pero sa akin yan ha, everything that you see in social media is, again, may, katulad yan ng sinabi niya, may kanya-kanyang perspective yan, may mga kanya-kanyang pananaw. Pero kasi sobra nga yung negative talaga na nakikita mo eh. Akin, unang-una, pupunta ka dito sa Canada na meron ka ng close work permit, meron kang trabaho, meron kang kontrata. So, ibig sabihin, talagang fix na. So, wala ka ng problema doon. Yun yung ano ko doon. Wala ka ng problema nga hanapin pang trabaho. Sa akin yan, tuloy ha. Sa akin tuloy. Kasi, hindi naman, oo, may challenges dito. May challenges naman talaga dito. Isn't it? Sa lahat naman ng bansa, mayroon namang challenges, di ba? Pero all good naman eh. Basta, alam mo yun, didiskartehan mo yung, katulad niyan, kung may sweldo ka na ganito, of course, yung kukunin mong titirahan mo is room rental, pwedeng room rental, di ba? Muna, etc. Yung mga mga ganung mga bagay yung kailangan mong gawin. Di ba? Hindi siya totally OA na iniisip mo na sobrang pangit. Kasi yun yung napoportray ng social media ngayon eh. Yung OA sa pangit ng Canada. As in literal na sobrang OA sa OA na pangit sa pangit. Which is not true. Hindi po ganun yung Canada. Hindi talaga. Katulad niyan, katulad ka nga sa nasabi ko sa'yo eh. Yes, of course ako, may challenges din akong pinagdadaanan right now. But, there's still opportunities, di ba? May mga opportunities naman around me. Yung kahit papano, healthcare, okay, fine, pipila ka, pero there are some options na pwede kang magbayad. Di ba? Yung mga mga ganung mga bagay. Yun lang yung gusto kong sabihin doon. Di ba? Wag mong masyadong paniwalaan lahat ng mga nakikita mo sa social media. Mga ganung mga bagay. Alam mo yon, OA kasi yung pagiging negative ng mga tao ngayon sa social media. Of course, that's their own perspective. Pwede talagang pinagdadaanan nila yon. So, pwedeng yun yung pinagdadaanan talaga nila. Diba? Etc. Pero again, hindi porket pinagdadaanan ng ilang tao or 5, 10 tao na nakita mo sa social media, ang gagawin mo, parang iisipin mo, lahat-lahat, yun na yung pinagdadaanan ng lahat. No po. Alam ko, madaming mga nagte-trending ngayon, lalong-lalo na sa TikTok, ganito, ganyan, yung mga iilang mga content creator na sinasabing, napaka parang hellish ng Canada, etc. Pero nandito pa rin naman sila. 'Di ba? Nandito pa rin naman. Hindi naman umaalis, 'di ba? So, again, tandaan mo, yung ibang mga content creators is for clickbaiting yan. Yung iba naman, kumikita sila dyan. So, gagawin nila lahat talaga para makuha mo makuha nila yung views mo. And at the same time, sige, go. So, and then at the same time, fear baiting yan eh, 'di ba? Fear baiting, etc. So, yun, gagawin nila lahat 'yan. Pero again, nandito pa rin naman sila sa Canada, hindi rin naman sila umaalis. Kasi kung talagang sobrang pangit dito, why are you still here? 'Di ba? Yun naman yun eh. Kasi may mga tao naman na umuwi na talaga ng Pilipinas, and that is really, really true. Umuwi na sila. And for them, Canada is not for them, 'di ba? Again, hindi naman lahat tayo ay nagkakaroon ng alam mo yon, na-meet yung opportunities, yung expectations, yung chances, etc. There are some people na hindi para sa kanila, 'di ba? So umuwi sila. So sa akin, yun legit valid na yun, kasi talagang pinakita nila na of course, talagang hindi para sa akin to, etc. Umalis sila, 'di ba?
Pero kasi yung ibang mga tao, puro pangit, 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 pangit. Puro na lang pangit, puro na lang ganito. Pero nandito pa rin sila sa Canada eh. 'Di ba? Sa akin yun lang yun ha. Sa akin yun lang yun. Kaya kung ano man yung iisipin nila, bahala sila sa mga buhay nila. Sa akin yan, go mo yan, tuloy mo yan. Pero again, alamin mo dapat na alam mo, gusto mo. Dapat, gusto mo talaga. Hindi yung dahil napipilitan ka lang, di ba? Again, baka mamaya naman kasi, pagsisihan mo. Kapag hindi mo tinuloy, baka mamaya sa susunod, pagsisihan mo rin naman. Di ba? Kasi hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan eh. Alam mo yun? Yun. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan. Okay? Kailangan mo muna malaman. Kailangan mo subukan kung para talaga siya sa'yo. Pero again, always have plan A, plan B, plan C, etc. Tsaka wag kasing OA din naman yung expectation nyo when it comes to Canada. Parang masyado yung iniisip na sobrang heavenish. Napaka-heaven ng Canada, which is hindi naman. 'Di ba? Sobrang iniisip nyo parang langit ng Canada. Wag din naman ganun. 'Di ba? Always, tama yung ginagawa mo. Magkaroon ka manood ka ng mga pangit na experience ng iba. Pero maging balance ka din sa mga tao na nakaka-experience din naman ng okay or balance. Ayun, okay? Hala, may nag-a-alarm. May nag-a-alarm, no? Kulit eh. Dito kami, magde-deliver kami ng mga, mag-ship kami ng mga items namin. Panaano nyo, nagbebenta ako. Online tindahan. Sideline ni Mrs. yan. Ayan o, kaya siya siya naghihila. Sideline ni Mrs. yan. Kasi malapit lang yung Canada Post sa amin eh. So, kahit papaano yung Canada Post, nalalakad lang namin. Pero hopefully soon, magkakotse. Para mas maganda yung benta, ay mas maganda yung delivery. Pero kasi exercise na rin eh, no? Exercise na rin tong lakad-lakad na to. Kaya, ano na yan? Diretso. Exercise. O, di ba? Ganda ng panahon ngayon. Hindi ganun kainit, hindi ganun kalamig. Sakto lang. Parang panahon yata ngayon, 18 degrees, 17, 18, 19 degrees. Nakakatawa, may nag-message sa akin. Sabi niya, kadadating niya lang nung isang araw. Tapos yung temperature nga 20. Sabi niya, ang lamig-lamig, kuya, lamig-lamig dito. So, nako, kapag naka-adjust na yung katawan mo, hindi na magiging malamig yan para sa'yo mainit na yung 20. Kasi ngayon na, ganun eh, 19-20 ngayon. Kasi syempre, di ba, dati sa Pilipinas, Baguio, mga Baguio feels, ganun, magja-jacket ka na eh. Pero hindi, mainit. Mainit na kapag nakasanay na yung katawan mo. Of course, kasi syempre nag-a-adjust yung katawan natin kung saan yung temperature or yung ano natin eh. Tawag dito, nasanay yung katawan natin. Tsaka ngayon, dumadami na rin naman talaga yung tao dito. Dito, Langley, dati wala naman daw, Kasi ako, 1 year pa lang ako dito sa Langley. 1 year, 4 months pa lang ako dito. Sabi nila, dati wala masyadong tao. Ngayon, dami na. Ngayon, ano na talaga yung mga tao ngayon dito sa Langley din. Pag ganun na. Langley, Abbotsford. Kasi yan, eh. Vancouver, New West, Surrey, Langley, Abbotsford, Chilliwack. Pag ganun palayo. Pero kasi sa susunod, magkakaroon na ng train dito sa Langley na magkokonekta papuntang downtown Vancouver. So, mas magmamahal na ulit yung mga realty dito sa lugar na to. Kaya, yun eh, mangyayari yun. Hindi na, magmamahal na naman lahat niyan. Pero, ganun talagang buhay. Ganun talagang life. Life parang, yan. Ayun o. Sige, mag-ano muna kami. Deliver muna kami niyan. Tapos, konting grocery. Yan na, pwede na. Okay? Ingat.